Welcome to my channel! Welcome back guys! So guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano maghati-hati ng lupa na nakapaloob sa isang titulo. Pero bago tayo magsimula guys, subscribe nyo muna yung channel ko at paki-click yung like button kung nagustuhan nyo yung video na to. At syempre, papindot na rin ako ng notification para lagi kayong updated sa mga kalupaang usapan natin. Bakit nga ba maraming nagtatanong ng proseso sa paghati-hati ng lupa sa loob ng isang titulo? Kasi guys, minsan, actually madalas itong nangyayari, ang binibenta na lupa ay bahagi lang or portion lang ng isang parsela or isang titulo. So kapag ganoon, kailangan yung hati-hatiin or hatiin yung lupa para magkaroon ng sariling titulo yung portion na nabenta. O di kaya, isang scenario din is kung halimbawa merong namatay, so kailangan ng paghati-hatiin yung lupa na yon papunta sa kanyang mga heirs. So, nagkakaroon tayo ng subdivision. So, sa video na to, tatalakayin natin yung mga steps or hakbang na kailangan mong gawin kapag magsasubdivide ka ng isang titulo. So, ang unang hakbang ay kailangan mong kumuha ng isang licensed geodetic engineer. Ano nga ba gagawin ng geodetic engineer? Siya yung magsusurvey ng lupa mo. Survey niya yung lupa mo na gustong hatiin. Tapos gagawa siya ng subdivision plan na naaayon sa gusto mong sukat. Kung halimbawa sa sukat na 10,000 square m, gusto mong hatiin sa tatlo, yung isa 5,000 square m, yung dalawa tag 2,500 square m. So depende yun sa inyo kasi doon sa gagawin niyang subdivision plan, pipirma kayo doon bilang kayo yung nag-otorisa doon sa geodetic engineer na mag-conduct ng subdivision. Then, pag nakapirma na kayo doon sa subdivision plan na prepare ng isang geodetic engineer, ipapasa niya yon sa DNR o sa LRA. Depende kasi yon kung anong klaseng titulo yung pinapa-subdivide nyo eh. I-discuss ko yon kung bakit merong mga subdivision plan na ina-approve or pinapasa sa DNR at kung bakit merong subdivision plan na ina-approve or pinapasa sa LRA. I-discuss ko siya sa separate video na lang kasi masyado nang mahaba at madetalye yon. Kapag na-approve na yung subdivision plan, mag-i-issue yung DNR or LRA ng SEPIA or yun yung tinatawag natin na approved subdivision plan. Kasama nun, maglalabas din yung DNR or LRA ng approved technical description. Then, syempre, hihingi nyo na rin doon sa geodetic engineer yung letter of transmittal papunta doon sa LRA. So para hindi kayo paulit-ulit sa pagbalik doon sa geodetic engineer na kinuha nyo, alalahanin nyo na dapat ang deliverables or ang ibibigay sa iyo ng geodetic engineer ay approved subdivision plan, then pangalawa, yung approved technical description, and pangatlo is yung transmittal letter papunta sa LRA. Guys, dapat ang makukuha nyo is yung original copy. Then, para na rin meron kayong kopya, humingi na rin kayo ng certified true copy mula rin doon sa geodetic engineer. Pag nakuha nyo na yung approved subdivision plan at technical description at saka yung letter of transmittal, pumunta na kayo sa abogado nyo. Ipakita nyo yon sa abogado nyo para yung abogado nyo makapag-draft na siya ng petition to subdivide na siya namang ifa-file nyo sa Registry of Deeds.
Then pangalawa, ipagawa nyo na rin sa abogado nyo yung Affidavit of Non-Subdivision Project. So, alam na yan ng abogado nyo, yung Affidavit of Non-Subdivision Project. Kasi isa yan doon sa requirements na kailangan mong ipasa kasabay nung petition to subdivide sa Registry of Deeds. Maglalabas tayo ng separate video na nag-explain kung ano yung Affidavit of Non-Subdivision Project para lang hindi ma-overload kayo sa info. Ipapatsya-patsya natin. Then, yung pangatlong hakbang natin ay pumunta kayo sa assessor office, either sa munisipyo, sa city, or sa provincial. Humingi kayo ng latest tax declaration ng lupa na ipapasubdivide nyo. Kasi kailangan nyo yung ipasa din sa Registry of Deeds kapag file nyo ng petition to subdivide. Then, ang ikaapat na hakbang natin ay kailangan mong pumunta sa Treasury Office para kumuha ng Certificate of Real Property Tax Clearance. Kailangan kasi bayad mo yung amilyar para sa taon na yun doon sa taon kung kailan ka mag-a-apply ng petition to subdivide sa Registry of Deeds. So, pag nakuha mo na yun, pumunta ka na sa ika-fifth step natin. So, ang ikalimang hakbang natin ay kailangan mo nang pumunta sa Registry of Deeds. Ipapasa mo na yung petition to subdivide mo na ninotaryuhan ng abogado kasama ng Affidavit of Non-Subdivision Project at saka yung original na kopya ng Approved Subdivision Plan, yung tinatawag nilang SEPIA. Papasa mo din doon yung original na kopya ng Approved Technical Description at saka isang kopya ng blueprint ng Approved Subdivision Plan. Siyempre, dapat dala-dala mo rin yung original copy ng titulo mo, yung mismong owner's copy, kasi isusurrender mo yun sa Registry of Deeds. Tapos, pagbalik nila, pagkatapos na petition to subdivide mo, papalitan nila yun ng mga subdivided titles na. Then, kasama rin sa mga ipapasa mo sa Registry of Deeds, yung mga nakuha mong dokumento sa assessor na tax declaration at saka yung latest real property tax clearance. Ngayon guys, kung hindi ikaw or hindi ikaw yung nakapangalan doon sa titulo na bilang may-ari, kailangan meron ka ring dalang special power of attorney na pirmado ng may-ari ng lupa or yung nakapangalan sa titulo na nagsasabi na ikaw ay otorisado na mag-file ng petition to subdivide. Then kapag napasa mo na yun, bibigyan ka ng assessment ng Registry of Deeds na kailangan mong bayaran sa kahera nila. Pagkabigay mo ng bayad mo, bibigyan ka nila syempre ng resibo, tapos doon nakalagay kung kailan mo pwedeng balikan yung subdivided titles mo. Kapag nakuha mo na yung subdivided titles mo o yung mga bagong titulo na, yung titulo ng mga pinarte-parte yung lupa, base do sa approved subdivision plan, kailangan mong pumunta sa assessor's office bilang ito ang huling hakbang. Bakit? Kailangan mo bigyan ng kopya ng mga bagong titulo ang assessor's office para ma-notify sila at i-cancela yung lumang tax declaration at palitan ng mga bagong tax declaration na naaayon na sa mga bago mong titulo. So, dyan nagwawakas yung ating paksa tungkol sa paghati-hati ng lupa. Kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang sa video na ito, or kung meron kayong gustong ipadiscuss sa akin, i-comment nyo lang sa video na to. Tapos gagawin natin ang lahat para ma-discuss natin yung mga tanong nyo. So hanggang sa muli, at maraming salamat pala sa mga sumusuporta ng channel natin. Thank you! Thank you for watching! Lagi tandaan, it's always good to know. Bye!